Katarungan para sa bansa. Minumudya, ugat ng luha at dalita, aking antika, makita kang sakdal na yan. Ay sarap mabuhay sa sariling bayan. Imperialismo, ibagsak! Feudalismo, ibagsak! Kapitalismo, ibagsak! Babagsak! Babagsak! Huwag gawing negosyo, trabaho sa Pinas, hindi sa labas. At sa susunod po bilang upang magbigay ng pagtingin at sa nagaganap po na ng wika, Ngayon ay lumalaban! pambabalasubas sa nagdaang pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa. Ibinaling ni Pangulong Marcos Jr. ang paglalapastangan niya sa Artikulo 14, Seksyon 6 ng ating saligang batas. Hindi na lamang simpleng pangbubusabos ang ginagawa ng Estado, kundi dinudusta ang ating saligang batas. Ibinabaling na lamang ni Marcos Jr. sa paurong na pagtulog ang suliranin sa Estado ng ating wika nang italaga niya si Atty. Marites Baros Taran bilang bagong tagapangulo ng Komisyon ng Wikang Pilipino. Balaho, sa tuwing iniikayat ng KWF na pagtibayin ang Pilipino hanggang mayroong mga nakatalagang commissioner na hindi dalubhasa sa pagpapayaman ng ating wika at kultura. Kaugnay sa pagtatanggal ng asignaturang Pilipino na bahagi ng Gen Ed courses sa kolehiyo maging sa senior high school ang paglabag ng Artikulo 14, Section 6. Sa ganitong paraan, pinatatahimik ang ating kamalayan, lalo binabalak pang bawasan ang mga Gen Ed na kurso. Ang ganitong mga patakaran ng Estado ay katumbas ng pagtapak sa karapatang pantao ng mga Pilipino dahil binubusalan ito ang bibig at pinipitpit ang dila nating mamamayan ng Pilipinas dahil sa taliwas ng mga polisiya na pumapatay sa sarili nating wika. Kahit kaliwat kanang henosidyo ang nagaganap sa Palestine at ibang inaalipin na bansa, kahit ang sarili nating bayan, ninanais nila ang sistema ng edukasyon ay magmamanupakturya ng mga dekalidad na mag-aaral na robot. Alinsunod sa manual ng pagsasalita ng wikang Ingles, kaya madaling pinasa sa Kongreso ang pagsususpinde sa paggamit ng mother tongue. Ang RA 12027 ay isang banta upang mandikta sa ating dila ang wikang Ingles bilang manual sa edukasyon. Lumipas man ang buwan ng Agosto, hindi dapat tayong tumigil magpaalublog sa mga aklat, tasahin ang ating mga kamalayan at higit na ipaglaban ang ating mga wika. Mula rito, mariin nating kinukondena ang pambabansot, pambabalasubas at panggigipit sa ating mga sariling wika. Ang mga wikang nakikibaka para sa mga ganid, imperialistang bansa at mapang-abusong gobyerno. Ayon nga sa ating katuwang na dekano na si Dr. Joel Costa Malabanan, ang wikang Ingles ay mapagparaya. Ang wikang Filipino ang siyang magpapalaya.
sa gapos ng tanikala. Kaya, kahit mayroong mga RA na banta, noong pinipiti ni Gloria ang dila ng mga estudyante sa pamamagitan ng Executive Order No. 210 nang hinanda ang mga kolehiyo manupakturyahin papuntahing ibang bansa sa pamamagitan ng CMO No. 20 Series of 2013. Nang putulin ni Marcos Jr. ang dila nating mga mag-aaral sa pamamagitan ng RA 12027. Bakit? Dahil ang ating dila ang magpapalaya sa lipunang ito, anuman ang numero. Ang Pinaghirapan natin ng mga taxes. Marcos Duterte, walang pinag-iba! Parehong puta, diktador mag-isa. Ibang laban! Correct! Ang gobyernong ito Inuumpisa namin ang patuloy na pangangangkang, ang patuloy na pagwawagas, ang patuloy na korupsyon. Kanino po yung black coffee? Sa Black Lady. Yaman-yaman, walang cream. May cream kami, hindi lang pinaserve sa'yo dahil hindi naman bagay. Kaya muna, te. Ano ba kasi talaga yung problema mo? Ang pinoproblema ko, hindi ko na malayang matanda na para si Little Red Riding Hood. Ate, alis ka muna, mag-usap lang kami. Ha? Alam mo ikaw, hindi ka seryoso sa buhay. Kaya muna. malawakang pinsala ng bagyong Marcos. Nasa ngayong taon ay nakita natin muling nanalasa ito sa iba't ibang panig sa bansa. Kung susuriin natin ang trajectory nitong sakuna, makikita natin na wala ni isang rehiyon ang nakaligtas sa kanyang hagupit. Ngayon, sa hilagang bahagi ng bansa, bukso ng hangin at presensya ng dayuhang puwersa ang nararanasan sa Cagayan at sa Isabela. Dala ito ng EDCA site na pilit na binabalandra sa kabila ng pagtutol ng mamamayan. Samantala, sa Nueva Vizcaya at Benguet, walang humpay ang pagbuho ng kabundukan dahil sa mapaminsalang minahan. Dumako naman tayo sa kalagitnaan ng Luzon. Dito sa Pampanga, Nueva Ecija, Subic, Bulacan at Zambales, nararanasan natin ang sabay-sabay na tatlong sakuna. Nandyan ang EDCA site, reklamasyon sa Manila Bay at lumalawak na pagmimina. Tulad ng baha sa Tagulan, umaapaw ang pag-abuso sa lupa at karagatan. Pero hindi rin ligtas ang timog na Tagaligan. Sa Rizal, Laguna, Quezon, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro at Albay, kaliwat kanan ng mga mega dam projects, coal-fired power plants, pagmimina at karagdagang EDCA sites. Matinding inis at agresyon ang nararanasan ng mga mamamayan dito buhat ng agresibong pag-atake sa Bayan, bayan!
Di ba tapos ang laban mo? Korupsyon sa tong gobyerno. Isulong mo na ba? Kurap na opisyal! Kurap na opisyal!